Umabot sa mahigit 14,000 pamilya sa Quezon City ang inilikas kahapon sa kasagsagan ng ulan. Ang ilang taga E. Rodriguez Avenue na trauma raw sa naranasang lampas taong baha. May unang balita si EJ Gomez. Nagmistulang ilog ang kahabaan ng E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City dahil sa malakas at halos walang tigil na ulan kahapon. Lampas tao ang baha. Lubog ang unang palapag ng mga bahay, kaya ang mga residente mabilisang inilikas. Umabot sa second floor po ma'am yung mga evacuate po natin. So ang bilis po yung pagtaas ng tubig. Yung iba, kinuha na namin sa loob ng bahay nila na halos ang lumalabas na lang ma'am, yung ulo nila na nakadikit na yung bubungan ng ano nila. Karamihan daw sa mga nirescue ay mga pamilyang nakatira malapit sa ilog na umapaw. Mga bata, buntis, PWD, mga matatanda ma'am na halos yung iba is kailangan ng madala sa ospital. Yung mga ibang nakuha namin ma'am is talagang nasa bubungan na ma'am. Ang sanggolngang ito, binalutan ng plastik at isinasakay sa rescue boat habang umuulan. Di raw alam ng mga apektadong residente kung papaano sila makakabangon mula sa epekto ng bagyo. Ang tindahan ng damit na pinagtatrabahuan ni Jamil di nakaligtas sa baha. Sobrang nakakalungkot kasi tingnan dami na hindi na mabibinta, may na-reject na yan. Mahirap kasi sobrang nakakapagod kasi yung takot at saka trauma ang naramdaman namin. Nalubog din sa baha ang kahabaan ng Araneta Avenue kahapon. 1:30 ng madaling araw ito ang eksena dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Sa bandang iyon, ang tubig baha nasa lagpas tuhod pa. Dito naman sa aking gilid, itong taxi na ito ay nakaparada lang daw sa gilid ng kalsada. Pero dahil sa malakas at walang tigil na pag-uulan kasabay ng mabilis na pagtaas ng tubig baha, ito na ang posisyon nitong taxi na ito. Trauma rin daw ang inabot ng 65 anyos na si Tatay Amado. Tay, kumusta po kayo dito nung baha? Ngayon ko na po na-experience na ganito katindi pa ng baha rito. Nasira po yung mga gamit namin. Pati yung mga makina, lahat. Pati yung mga damit namin, nabasa. Tapos pumalo pa yung kotse, nasira din yung opisina namin. Hiling ni Tatay Amado, sana raw maabutan sila ng tulong ng gobyerno. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umabot sa mahigit 14,000 na pamilya o mahigit 50,000 na individual ang kinailangang ilikas sa kasagsagan ng bagyong Karina.